Kamusta, madlang people? May gusto akong pag-usapan na may katotohanang nagaganap sa kabilang dako ng mundo. Ang digmaang Israeli-Lebanon noong 2006 ay hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon at ito ay patuloy na nakaka-impluwensya sa mga nagaganap sa rehiyon nila doon. Makikita natin kung paano nagbabago ang kinalabasan ng digmaang ito at kung paano maaaring palakihin ng magkabilang panig ang isang labanan sa hinaharap. Kaya manood tayo sa kwentong ito dahil lahat tayo ay parte ng mundong pwedeng mawasak pag lumala ang digmaang ito. By the way, just click like and share. Don't forget to subscribe to Baroksky TV. Get lost. Kamusta madlang people? Ito ay ang punong ministro ng Israel na si Ehud Barak. Nang maupo siya sa kapangyarihan noong 1979, mahigit isang dekada nang sinasakop ng Israel ang Southern Lebanon. Siya ang pinakamataas na pinarangalan na sundalo ng Israel na may 35 taong karanasan, kaya nagkaroon siya ng ilang pananaw sa diskarte sa militar. Kinokontrol ng IDF ang 10% ng Lebanon na tinatawag nilang security zone. Ito ay sinadya upang protektahan ang hilagang Israel mula sa isang mahabang kasaysayan ng mga pag-atak mula sa iba't ibang armadong paksyon, ngunit ayon kay Barak, hindi na ito nagkakaroon ng kanais-nais na epekto. Dumarami ang mga nasawi sa Israel at patuloy ang madalas na pag-atake ng rocket. Lumilitaw na walang malinaw na tagumpay ng militar na nakikita. Higit pa sa lahat ng ito, dumarami ang pang-internasyonal na pressure na tumataas para kay Barak sa sumunod na resolusyon 425 ng UN Security Council. Ang resolusyong ito ay nanawagan para sa Israel na umatras sa internasyonal na kinikilalang hangganan. Matagal na pinagmasdan ni Ehud Barak ang digmaang gerilya na isinagawa laban sa kanya sa katimugang Lebanon at napagtanto niya na ang patuloy na paglalaban sa Hezbollah ay hindi na nagbubunga ng anumang estratehikong benepisyo para sa Israel. Kaya noong Mayo 2000, iniutos ng gobyerno ni Barak ang pag-alis ng mga puwersa ng Israel Democratic Force. Ngunit ang pag-alis na ito ay nagkaroon ng epekto na bumunga ng katanyagan ng Hezbollah na kumalat sa mga tao sa Lebanon. Ito ang bayan ng Bin Jabala sa Timog Lebanon. Ito ay magiging sentro muli sa kwento mamaya. Ito ay kung saan ang pinuno ng Hezbollah, si Hassan Nasrallah, ay direktang nagsagawa ng talumpati sa mga tao ng tagumpay pagkatapos ng pag-alis ng mga Israeli. Sa isang madla ng 100,000 katao, sinabi niya, ang Israel ay nagmamay-ari ng mga sandatang nuklear at may pinakamalakas na puwersang panghimpapawid sa rehiyon at sila ay mas mahina pa kaysa sa supot ng gagamba. Itinuring ni Hezbollah ang pag-alis ng militar ng Israel bilang isang tagumpay para sa kanilang sarili at kinuha nila ang kredito para dito pagkatapos ng mga taon ng pakikipaglaban. Maaaring makatuwirang isipin sa kadahilanang ang Israel Defense Force ay umatras mula sa katimugang Lebanon. Ang labanan ay natural na titigil. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Dahil mayroon pa ring ilang piraso ng lupa, tulad ng mga sakahan ng Shabah, iyon ay nasa kontrol pa rin ng Israel. Ngunit ang Lebanon ay ginigiit na ito ay nararapat na pag-aari nila. Itinuro ito ni Hezbollah bilang katwiran upang ipagpatuloy ang kanilang armadong paglaban. Nakaranas sila ng paglaki ng kanilang hanay at pagtaas ng pondo mula sa Iran. Matapos ang pag-alis ng Israel Democratic Force, hindi talaga makakatanggi ang Hezbollah sa anumang pagkakataong ibibigay sa kanila. Lubos nilang pinagsamantalahan ang estratehikong hakbang na ito sa pamamagitan ng pag-set up ng mga lugar sa buong Southern Lebanon. Agad silang nagsagawa ng paggawa ng malawak na network ng mga bodega ng armas, bunker, at base gamit ang milyon-milyong dolyar na donasyon mula sa Iran at Syria. Noong 2001, nagbabadyang matalo si punong ministro Ehud Barak sa kanyang muling halalan kay Olmert. Ito ay sa kadahilanang tinitingnan ng marami ang kanyang unilateral na pag-alis sa Lebanon bilang tanda ng kahinaan na nagpalakas ng loob ng Hezbollah. Noong 2006, bago magsimula ang digmaan, iba't iba ang mga pagtatansya ng lakas ng kanilang puwersa noong panahong iyon ay malawak, ngunit karamihan ay nagbabanggit sa pagitan ng 3,000 at 5,000 na mandirigma. Ang mga mabilis na pangyayari na humantong sa digmaan ay nagsimula noong umaga ng Hulyo 12, 2006.
Nang maglunsad ang Hezbollah ng ilang volleys ng mga rocket sa hilagang Israel, inilagay nito ang kanilang mga tropa sa ganap na alerto upang tumugon sa pag-atake na yon. Ngunit ito ay talagang isang diversion na dinisenyo para linlangin ang Israel Defense Force. Kasabay nito, isang grupo ng mga mandirigma ang nakapasok sa isang pagsalakay sa hangganan ng Lebanon. Sa labanan sa Yisuing, 8 sundalong Israeli ang killed in action, habang 2 pa, sina Ehud Goldwasser at Eldad Regev, ay kinidnap. Si Hesam Nasrallah ay may ilang mga motibasyon para sa pag-atake ng Hezbollah. Una, inaasahan niyang gamitin ang mga nahuli na sundalong Israeli upang makipagkasundo para sa pagpapalitan ng mga bilanggo. Pangalawa, nilalayon niyang ipakita sa mundo na ang Israel Defense Force ay hindi isang invincible war machine na magwawagi sa kanyang organisasyon at sa political capital at legitimacy nito sa loob ng Lebanon. Inihayag ni Olmert ang mga layunin ng Israel para sa digmaan. Una, hinahangad nilang ibalik ang mga dinukot na sundalong Israeli. Pangalawa, gusto nila ang hukbo ng Lebanese na mag-disarm at alisin ang Hezbollah. Ayon sa Israel Defense Force Major General David Avery, ang kanilang mga layunin ay ibalik din ang depensa ng Israel at ilayo ang Hezbollah sa hangganan. Ngayon ay opisyal na ang Israel ay hindi kailanman nagdeklara ng digmaan sa Lebanon mismo, ngunit sinabing sila ay umaatake lamang sa Hezbollah. Tandaan na ang Israel Defense Force ay dati nang nakasulong hanggang sa kabisera ng Beirut noong 1982. Matagumpay nilang nawasak ang armadong paglaban ng Palestine Liberation Organization sa daan. Si Olmert ay walang dahilan upang maniwala na ang oras na ito ay magiging iba. Dito kailangan mong makilala ang dating commander ng Israel Defense Force, Halutz, na mamamahala sa digmaan noong 2006. Sinimulan niya ang kanyang karera sa militar bilang isang manlalaban na piloto noong 1969 at mabilis na tumaas sa mga ranggo dahil sa kanyang pambihirang mga kasanayan at kakayahan sa pamumuno. Binaril niya ang 3 sasakyang panghimpapawid ng kaaway sa mga dogfight noong 1973 Yom Kippur War. Gayunpaman, sa oras na siya ay nakapasok sa tuktok ng command bilang Chief of Staff noong 2005, si Halutz ay nabighani sa isang kakaibang bagong teorya ng digmaan. Naobserbahan niya kung paano lumilitaw ang Estados Unidos na mabilis na nanalo sa mga digmaan sa Iraq at Kosovo sa pangunahin lamang na kampanya ng pambobomba. Nahulog siya sa isang bagong diskarte sa digmaan sa panahon na tinatawag na Systemic Operational Design o SE. Ito ay lubos na umasa sa lakas ng hangin lamang, ngunit ito ay higit pa doon. Ito ay isang kakaibang kombinasyon ng sining ng pagpapatakbo ng Soviet, postmodern na pilosopiyang Pranses, agham, psikolohiya, pagpaplano sa lungsod, at maging ang sinaunang pag-isip ng militar ng Chino. Ang COD ay may lahat ng bongga ng pagpaplano ng opisyal ng militar, at wala sa praktikal mga benepisyo sa larangan ng digmaan na gusto mong kapalit. Dito, hayaan mo akong magpaliwanag. Ang doktrina ng Systemic Operational Design ay inilarawan bilang, quote, ito ay isang aplikasyon ng system theory sa operational art. Ito ay isang pagtatangka na i-rationalize ang pagiging komplikado sa pamamagitan ng systemic logic. Ang COD ay isang holistic na diskarte na nagsasalin ng madiskarteng direksyon at patakaran sa mga disenyo sa antas ng pagpapatakbo. What the hell does that even mean? Tila isang galit na second lieutenant na hindi nakapagpaputok ng baril ang nakaisip nito. Upang malinawan ang lahat ng ito, iminungkahi ng bagong doktrina na ang isang digmaan ay maaaring mapanalunan salamat sa halos lahat ng artilerya, lakas ng hangin, teknolohiya, at katalinuhan na may napakalimitadong mga manyobra sa lupa. Si Halutz ay may isang karera sa Air Force. Nais niyang bombahin ang Hezbollah para sumuko at ganoon niya paano sinubukang tapusin ang digmaan sa maagang panahon. Nagpasya siyang huwag gamitin ang kanilang pre-existing na contingency plan na tinatawag na Mer-Emam. Ang orihinal na plano ay nanawagan para sa isang agarang tawag sa napakalaking reserbang puwersa at pagkatapos ay isa kalaking ng dibisyon ng pag-atake sa lupa. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na si Commander Halutz ay nakumbinsi ang punong ministro at ang defense minister ng kanyang stand-alone na air campaign strategy kahit na mayroong pag-alinlangan sa plano. Sa loob ng ilang oras, ang Israeli Air Force at isang maliit na espesyal na puwersa ay umatake sa lupa at nagsimulang tamaan ang mga target na Hezbollah sa kabila ng hangganan. Ngunit ang Hezbollah ay nagplano na para sa eksaktong tugon na ito at ikinalat ang kanilang mga rocket team sa mga malawak na kanayunan. Ang hakbang na ito ay nag-iwas sa pagkuha ng mabibigat na pagkalugi. Ang Israel ay magpapalipad ng 15,000 air sorties at tatama sa 7,000 na mga target sa buong digmaan, ngunit ang misyon ay hindi gaanong napigilan ang bilis ng mga paparating na pag-atake ng rocket. Gumawa ang Hezbollah ng mga decoy command post at peking mga launch site habang ang kanilang mga tunay ay itinago o hinukay sa malalim na 40 metro sa mabatong maburol na lupain.
Mayroong magkasalungat na ulat kung gaano kabisa ang paunang kampanya ng pambobomba. Ang Israel Defense Force Command ay tinatansya na ang Hezbollah ay may 16,000 na rocket bago ang digmaan, kung saan inaangkin nilang nawasak ang 70% sa loob ng unang 2 araw ng aerial bombing. Ngunit ang paparating na rocket fire sa hilagang Israel ay nanatili sa isang steady rate, mga 100 kada araw. Noong Hulyo 13, inutusan ng pamunuan ng Israel ang kanilang hukbong dagat na harangin ang mga daungan ng Lebanese. Tumaas ang tensyon ng bombahin ng IE ang mga runway sa Beirut International Airport. Talagang pinutol nila ang Lebanon mula sa ibang bahagi ng mundo. Ang diskarte sa na ito ay gaya ng inilarawan ni Commander Halutz. Magsisilbing alternatibo ang isang opensiba sa lupa. Sinabi niya na kung ang mga sundalo ay hindi na ibabalik natin ang Lebanon sa 20 taong nakalipas. Pagkatapos ay tinarget ng Israeli Air Force ang Beirut-Damascus Highway upang pigilan ang Syria at Iran na maglipat ng higit pang mga armas upang tumulong sa labanan sa digmaan. Tingnan ang mapa na ito. Ipinapakita nito ang konsentrasyon ng mga airstrike ng Israeli sa buong katimugang Lebanon, ngunit kasama na rin ang iba pang bahagi ng bansa. 2 linggo ng digmaan mula nagsimula ito ay naging malinaw. Ang diskarte ni Commander Halutz sa mga air effects ay hindi gumagawa ng ninanais na mga resulta. Ang katibayan para dito ay nagmumula sa katotohanang inihayag ni Israeli President Olmert na ang Operation Change of Direction ay magiging isang aktwal na ground assault. Habang ang paghahanap ng Winograd Commission ay mahahayag sa kalaunan, sa oras na ginawa ni Olmert ang desisyon. 5 regular brigades lamang ng humigit kumulang 10,000 sundalo, lahat nito ay kailangang ilagay bilang mga puwersa pampulisya sa hangganan ng Gaza at West Bank para sa tagal ng digmaan. Talo ang kumbensyonal na hukbo kung hindi ito mananalo. Panalo ang gerilya kung hindi siya matalo. Ang malawakang paglaganap ng mga anti-tank guided missiles mula noong huling pagsalakay noong 1982 ay nangangahulugan na ang Israeli armored advantage ay mababawasan sa pagkakataong ito. Isa sa mga unang pangunahing labanan ng digmaan ay naganap sa nayon ng Marun Aras. Ang Marun Aras ay halos 1 milya mula sa hangganan. Ito ay isang panimulang village na hawak ng Hezbollah, kung saan nakipagsagupaan ang mga unit ng Israel Defense Force Special Forces sa mga mandirigmang gerilya na nagresulta sa pagkamatay ng 8 servicemen. Nagulat ang mga military observer sa buong mundo sa mas mabigat na puwersa na napakita ng Hezbollah dahil hindi ito inaasahan ng sinuman. Mula sa detalyadong publikasyon, alinsunod sa bagong doktrina ng sistematikong disenyo ng pagpapatakbo, ang hepe ng Israel Defense Force na si Dan Halutz ay walang intensyon na magpatupad ng plano sa pagsalakay sa lupa. Naabot ang isang kompromiso na nagpapahintulot sa regular na hukbo na gumawa ng limitadong laki ng batalyon na pagsalakay sa Lebanon. Ang mga paunang pagsalakay na ito ay hindi idinisenyo upang wasakin ang Hezbollah o ang mga rocket nito, ngunit upang lumikha ng kamalayan ng tagumpay para sa mga Israelis at isang cognitive perception ng pagkatalo para sa Hezbollah. Naging malinaw sa ilan sa loob ng Israel Defense Force na ito ay lubos na kalokohan. Tulad ng komento ng isang naguguluhan na opisyal ng Israel, wala itong kabuluhan. Maaari mong i-activate ang Mir Hammam at sakupin ang buong lugar ng paglulunsad ng rocket o hindi. Ngunit talagang walang kahulugan ang mga pagsalakay. Hindi nila pipigilan ang mga rocket, ngunit ang mga sundalo ay papatayin, ito ay panganib na walang gantimpala. Nang tumaas na mga kaswalti ay nakumbinsi ang pamunuan ng militar ng Israel na ang isang mas malawak na tawag ay kinakailangan, at bilang tugon ay na-activate nila ang higit sa 300,000 mga reservist. Bagamat napakarami iyan, makikita natin na 15,000 ground forces lang ang aktwal na ginamit sa loob ng Lebanon. Ang mga reserbang puwersang ito ay nahaharap sa mga seryosong issue sa supply mula sa isang linya ng logistic na gumuho. Walang sapat na bala, sandata sa katawan, o kahit pagkain at tubig. Napilitan ang mga sundalo na mag-scavenge sa mga nasasakupang bayan para sa mga pangunahing supply o tumanggap ng mga handout mula sa populasyon ng sibilyan. Ito ay dahil hindi pinapayagan ang mga truck ng supply na lumapit dahil sa takot sa mga anti-tank missiles. Hinihiling sa mga tropa na pumunta sa mga malalim na lupain na sa ilang mga oras ay mas mapanganib kaysa sa isang labanan sa lungsod ng Gaza. Ipinapaliwanag ng declassified na dokumentong ito ng CIA ang mga taktikal na hamon ng geography ng Lebanon. Pangunahing binubuo ito ng mga burol na humigit kumulang 100 metro ang taas at makapal na mga halaman na nagbibigay ng maganda at mataas na lihim na mga posisyon. Ito ay dinadaanan ng 3 ilog at ang pinakamadiskarteng sa lahat ay ang kanilang pagpaplano ng operasyon. Ito ay isang tema na nakikita natin sa buong Litani River. Tingnan kung paano ito dumiretso sa katimugang Lebanon. Ang ilog ang layunin.
Ang ilog ay kung saan ang lahat ng plano ng contingency ng Israel Defense Force ay naglalayong itulak ang Hezbollah sa hilaga. Dahil mayroon lamang 4 na opisyal na tawiran sa hangganan, lumilikha ito ng mga natural na kill zone para sa isang armored assault. Ang mga malalim na kanal ng patubig sa gilid ng mga kalsada ay humahadlang sa mga sasakyan mula sa pagtatago. Mayroong higit sa 400 mga bayan sa katimugang Lebanon, kung saan mahigit 500,000 sa 5.5 milyong populasyon ang naninirahan. At kaya nang simulan ng libu-libong tropa IDF ang kanilang buong opensiba sa lupa, ang susunod na ilang mga labanan ng digmaan ay ilan sa mga pinakamagastos. At isa sa mga popular sa mga labanang ito ay naganap sa walang iba kundi sa Bin Jabal, isang lungsod na may mga 20,000 naninirahan. Ang lokasyon ay may simbolikong kahulugan dahil dito nagbigay ng talumpati ng tagumpay ang pinuno ng Hezbollah sa mga tao. Iyan daw ang dahilan kung bakit gustong makuha ito ni Commander Halutz at lumikha ng tinatawag ng kanyang team na Spectacle of Victory. Ang lahat ng mga terminong ito, consciousness of victory, cognitive perception of defeat, and spectacle of victory ay lahat mula sa bagong doktrinang SOD na nagmungkahi na maaari nilang i-demoralize ang Hezbollah sa pagsuko. Inutusan ni Halutz ang pinuno ng Northern Ground Forces, si Udi Adam, na kunin ang bayan kasama ang isang batalyon ng may 1,000 tauhan. Pinaalalahanan siya ni Adam na halos hindi iyon sapat kung isa sa alang-alang na mayroong 5,000 bahay sa lungsod, ayon sa kanya. Ngunit nananatili pa rin ang utos. Noong ika-24 ng Hulyo, 2 kumpanya, humigit kumulang 200 na sundalong Israeli ang nagsagawa ng paunang pag-atake sa lungsod. Sila ay tinambangan at mabilis na naitaboy sa isang magulong labanan. Inilarawan ito ng isang veterano ng Israel sa labanan bilang isang ambush mula sa impyerno. Sinamantala ng mga mandirigma ng Hezbollah ang mga posisyon sa matataas na gusali at pinilit ang mga Israeli na lumaban mula sa mga posisyong mahirap. Ang IDF ay umatras mula sa Bin Jibal noong ika-30 ng Hulyo matapos na magtamo ng mga casualty sa tinatawag ni Nasrallah na isang malubhang pagkatalo. Tatangkain pa ng IDF na makuha ang bayan ng 2 pang pagkakataon. Nagpatuloy si Commander Halutz sa pagsalakay ng limitadong laki ng batalyon. Ayon sa ulat ng Winograd, inilarawan ang isang labanan na kasing laki ng dibisyon at sa katotohanan na hindi higit sa isang series ng limitadong engagements sa pagitan ng mga puwersa ng IDF at mga mandirigma ng Hezbollah sa silangang parte at sa ibang banda sa kanlurang gilid ng bayan. Gayunpaman, nalaman nilang ang kabiguan na mahuli si Bin Jibril ay naging simbolo ng hindi matagumpay na pagkilos ng Israeli Defense Forces sa buong labanan. Napag-alaman sa mga pagsisiyasat na ang mga sundalong pinagpuputukan ay hindi makatawag ng suporta sa hangin dahil sa takot ng isang friendly fire. Nakatanggap sila ng magkasalungat at nakakalito na mga order na na-format sa bagong SOD doctrine sa halip na gumamit ng mga karaniwang detalye ng oras. Nagresulta ito sa ilang pagkalito sa mga unit na hindi sinasadyang naipadala sa Lebanon. Ngunit ang huling labanan ng digmaan ay nakakuha ng ilan sa mga pinakamasusing pagsisiyasat para sa mga posibleng implikasyon dito sa hinaharap na armored warfare. Ang labanan sa Wadi Saluki ay isa sa mga huling pagsisikap na itulak ang Hezbollah pabalik sa Saluki River. Isang aerosol na elemento ng infantry ang pinasok ng maaga noong ika-12 ng Agosto. Kinumpirma nila na mukhang ligtas ang lugar. Pumasok ang hanay ng tangke ng Merkava ng 24 na tangke. Kinailangan ng mga tangke na dumaan sa isang 400 metrong haba, makitid na landas na ganap na nakalantad. Isang minahan ang sumabog sa likuran nila. At pagkatapos ay kumawala ang lahat gamit ang Cornet laser-guided anti-tank missiles. Sinabi ng isang veterano sa labanan sa isang panayam, nang tamaan ang unang tangke, alam namin na nagsimula na ang bangungot. Dapat mong maunawaan na ang unang missile na tumama ay hindi talaga ang mapanganib na missile. Ang mga darating pagkatapos nito ay ang mga mas mapanganib. Sa pagtatapos ng labanan, 11 sa mga tangke ay nawasak at nasira. Si Udi Adam, commander ng Northern Ground Forces, ay pinalitan sa kalaunan kasunod ng ilan sa mga resultang ito. Sa kabila ng mga pagkalugi, nasakop nga ng IDF ang bayang iyon at umakyat sa ilog, ngunit noong panahong iyon, opisyal na natapos ang digmaan. Ang digmaan ay nagwakas kinabukasan noong Agosto 14 na pagkatapos na magkaisang inaprubahan ng United Nations Security Council ang resolusyon ng Security Council 1701 na nanawagan para sa isang tigil putukan at wakasan ang labanan, ang pag-alis ng lahat ng puwersa ng Israeli mula sa Lebanon, at ang kumpletong pagdisarma ng Hezbollah sa Southern Lebanon. Ang magkabilang panig ay sumang-ayon sa mga tuntunin, bagamat ang Hezbollah ay hindi kailanman aktwal na dinisarmahan. Ang pagbibilang ng halaga ng digmaan ay palaging isang mahirap na bagay na gawin. Hindi mo maaaring ilabas ang mga numero ng presyong binayaran ng magkabilang panig sa buhay at ari-arian upang matukoy kung sino ang panalo.
Hindi mo maaaring tingnan ang malamig, matigas, steril na mga numero at sabihin kung aling panig ang nanalo. Gayunpaman, ang dahilan upang suriin ito ay dahil mahalagang tingnan ang mga gastos sa digmaan. Mahalagang magbigay ng kaalaman ng winasak ng digmaan sa lahat. Humigit kumulang 1 milyong Lebanese ang tumakas sa kanilang mga tahanan at 300,000 Israelis ang lumikas sa panahon ng digmaan. 125,000 bahay at apartment building ang nawasak o nasira sa Lebanon at ilang libong tahanan ng Israel ang nasira. Ang dami ng nasawi ng Hezbollah ay malawakang pinagtatalunan. Mula 180 hanggang 1,300. Nawala ng 120 sundalo ang Israel. Sa nakalipas na halos 2 dekada, mas madaling makita ang mga resulta ng digmaan ngayon kung pagbabalikan tanaw. Ang Hezbollah ay may tinatayang 16,000 rockets at 15,000 sundalo bago nagsimula ang digmaan. Ngayon, mayroon silang tinatayang 100,000 stockpile ng mga rocket at missiles, at sa pagitan ng 50,000 hanggang 100,000 tinatayang mga sundalo. Inangkin ito ni Nasrallah bilang isang tagumpay. Mayroon ding katibayan na nagmumungkahi na ang pagpuna kay Commander Halutz ay maaaring sumobra. Sinasabi ng mga taga-suporta na nakamit ng IDF ang pangunahing layunin nito sa huli. Sa sumunod na 2 taon pagkatapos ng digmaan, hindi nagpaputok ng anumang rocket ang Hezbollah sa Israel, at sa loob ng maraming taon pagkatapos noon, tahimik ang sektor. Giniit ng mga taga-suporta ng digmaan na ang IDF ay nakamit ang pagpigil at nagbigay ng sapat na punto sa Hezbollah para mag-isip silang mabuti bago sila magpasyang umatake muli. Ang mga taga-suporta ng Israel's prosecution of the war ay giniit din na may mga taong nagsabing ang Estados Unidos ay namagitan ng maaga sa digmaan upang pigilan ang lakas ng tugon ng Israel. Ang digmaan ay nagbigay ng mga insight sa pinaka-advanced na kakayahan ng Hezbollah. Ibinunyag nito ang mga kahinaan sa reserba at air power coordination ng IDF na maaaring ayusin para sa susunod na labanan. Ngunit hindi lahat ay pareho ang pagkaintindi rito. Direkta pagkatapos ng digmaan, ang IDF reserves ay nagprotesta at hiniling ang mga nangungunang pinuno ng gobyerno at militar na magbitiw. Ito ay humantong sa Winograd Commission, isang self-critical na pagsisiyasat sa digmaan na pinagbatayan ng episode na ito. Ang isang pangunahing natuklasan mula sa pagsisiyasat na iyon ay ang bagong doktrina ng SOD ay isang pangunahing punto ng pagkabigo. Sinabi ng IDF Chief of Staff Halutz sa komisyon, sa pagbabalik tanaw, natatawagin sana niya ang mga reservist ng mas maaga sa labanan. Magpapatuloy siya sa pagbibitiw sa susunod na taon noong 2007 kasunod ng mga kritisismo sa kanyang utos. Ang pamana ng digmaan ay malawakang pinaniniwalaan na ito ay isang estratehikong pagkatalo para sa IDF, ayon sa mismong militar at pamunuan ng Israel. Itinaas ng digmaan sa pagkatayo ang mga Hezbollah sa loob ng Lebanon, at mula noon sila ay naging isa sa pinakamakapangyarihang entidad sa loob ng bansa. Ang equation mula noon ay lubhang nagbago. Ngayon, hayagang binabalaan ng Iran ang Israel na sila ay direktang mamagitan sa pagkakataong ito kung ang Israel ay maglulunsad ng isang opensiba sa Lebanon. Ang legacy ng 2006 war ay umaabot hanggang ngayon, kung saan ang magkabilang panig ay naging mas malakas at mas determinado. Ang magkabilang panig ay natuto ng mahahalagang aral at magagarantiya nito na ang hinaharap na digmaan dito ay maraming beses na mas mapanira.